Ito, tila ho kinilala po ng Korte Suprema ang legalidad pa rin ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito yung parang lumalabas lang po no, na implikasyon sa naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ibinasura yung pagnanais na gawing legal ang 12 senador, yung kanilang quorum. Yun ho mga kababayan. So ibinasura po yan ng Supreme Court sa petisyon ng inihain ng teacher at political commentator na si John Barry Tayam. At kanyang hinihiling na ideklarang valid yung quorum, yung sa pag-take over ng grupo po ni Senador Wing Gatchalian. So bagamat ang sabi po ng Supreme Court ay ito hong petisyon ni Tayam ay hindi niya po naipakita sa Korte Suprema yung yung na kung saan ay siya po ay apektado nito hong naging nangyari ho na diyan po sa takeover diyan po sa Senado. Pero dito ho lumilitaw parang kasi alam niyo kung illegal ho ito ito hong pananatili ni na SP Alan Peter Cayetano sa pwesto, dapat pwede namang hagipin na yan ng Supreme Court. So, ilan po ang nagiging implikasyon mga kababayan. At marami sa nagsasabi na parang ito hong sabi ho ng Supreme Court na gawing ideklarang valid o legal yung Gatchalian Block, hindi po natupad. So, yun po ang nagiging implikasyon. At samantala mga kababayan ay abangan ho natin dahil para mas siguro mas diretsahan ay maghahain natin ng petisyon yung PDP para sabihin naman na illegal yung pag-take over ng Gatchalian Block at legal pa rin ho na natili ito pong si Senator Alan Peter Cayetano na pinuno po ng Senado dahil siya po ay inihalal ng 13 senador na yan po ay nakabatay sa 1987 Constitution at mismong sa panuntunan ng Senado, di po ba? At dito ho, mga kababayan, ay bukod ho dyan sa naging desisyon ng Supreme Court at tila pagbaliwala na gustong gawing valid o legal, legit, itong Gatchalian Block, ngayon ay tila sinopla ho ng PNP NCRPO o National Capital Region Police Office o NCRPO, ito hong NBI. Kasi may binabanggit ho, nauna dito, yung sabi po ng NBI, ay meron daw po na banta na seguridad dyan po sa Senado. At ayon mismo kay NBI Director Melvin Matibag, sabi ho yan ni Senator Gatchalian, yung nakuha niya impormasyon, ay may isang armadong grupuan niya na maaring magasik ng kaguluhan sa loob po ng Senado. Pero, eto ho mga kababayan, lumilitaw ho, sabi po ng NCRPO, wala ra po silang namomonitor na anumang banta. Ito, panoorin nyo sa inyong TV screen. Ang sabi ho ay no security threats monitored outside Senate. Ayon po yan sa NCRPO ng PNP. Yun ho pero sabi ho ng NBI, meron daw sila natanggap na impormasyon. At yun po ang pinagbasihan ni Acting Senate President Wing Gatchalian na ang sabi ho niya ay maaring may kaugnayan ang natanggap na impormasyon sa grupong binubuo ng 18 dating bodyguards at Marines na mas kilala ngayon bilang Brave 18. So ang pahayag po na lumabas matapos na magpatupad si Acting SP Gatchalian ng work from home arrangement para po sa mga empleyado ng Senado ngayong Hunyo 10 at 11 upang bigyan daan ng security assessment, inspections, at iba pang precautionary measures sa loob po ng Senate premises. So ito po yung ikalawang pagkakataon na nag-anunsyo ng work from home setup ang kampo po ni Gatchalian, yung Gatchalian Block, sa gitna ho ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. So yun po mga kababayan. At kayo ho, kasi nakapagtataka ho, bakit kung lalaliman ho natin yung pag-iisip, bakit may magpagbabanta diyan po sa Senado? At ano naman ang dahilan? Ano naman kaya ang kanilang misyon at
layunin para magkaroon po ng pagbabanta sa seguridad ng Senado. Wala naman ang sesyon doon Hindi po ba? At ang sabi nga ito may binabanggit nga itong si SP Cayetano, kanyang kini-question yung impormasyon mula sa NBI at sa kanya naunang pahayag, sinabi niya dapat munang mapatunayan at maberipika ang naturang intelligence report at hindi dapat itong gamitin bilang dahilan upang maapektuhan ang normal na operasyon ng Senado. So yun at patuloy ring lumalawak ang usapin dahil bukod sa Brave 18, nauna nang sinabi ni retired Major General Romeo Pocis at Atty. Libito Baligod na mayroon pang ibang dating Marines na handang lumantad kabilang ang grupong Fearless 14 at Valiant 7. Naku, dami 18 ex-Marines, Fearless 14, Valiant 7. So, siyempre, ang mga ito ay lalabas ito. At naku, malabo naman siguro silang magbigay ng mga mali-maling testimonya o mga peke o scripted ng mga pahayag, di po ba? So sa ngayon ay wala pa namang inilalabas ang NBI na karagdagang detalye tungkol sa eksaktong katangian ng umano'y security threat bilang nagpapatuloy na ito ay yung ang sinasabi tungkol sa eksaktong ito nakuhang impormasyon ng NBI, di po ba? At siyempre mga kababayan ay may mga ibang anggulo na lumalabas na baka naman talagang sinadya na kung saan ay magkaroon ng sinasabing security threat dyan po sa Senado para yung mga empleyado ay talagang doon sila work from home. So wala po sila sa Senado kasi magdadaos nga po ng ikalawang sunod na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black na kung saan ay pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano ang Blue Ribbon kasama si Senator Rodante Marcoleta. So yan po yung mga posibilidad, di po ba? Na baka ganoon kasi di ba? Sabi nga ni Senator Tito Soto nako seryoso yung banta sa Senado. At kasi kaugnay raw po ito ng security threat. At sabi ni Soto, yan kasi kanyang sinusundan yung naging pahayag ni Senator Gatchalian. So June 10 at 11, yun ay work from home yung mga empleyado. So parang para maabandona yung grupo naman ni Senator Marcoleta at Pia Cayetano na magsasagawa po ng ng Blue Ribbon Committee hearing. So yun at talagang ewan ko kayo ano masasabi niyo rito kasi parang lumilitaw na parang yung sila ay patuloy yung alitan at sabihin natin hindi pagkakaunawaan. Kaya ako sa aking pananaw dapat talagang sana magdesisyon na po ang Supreme Court dito po at 'di ba kasi talagang hindi tayo lalo hong mapapasama ang kalagayan ng Pilipinas kung dalawa ang umaangkin ng liderato diyan po sa Senado, di po ba? At sana po, di ba? Kasi hindi mo rin naman may aalis sa grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano kasi nasa saligang batas Ako binasa ko hindi ako abogado pero kung ita-translate mo lang sa wikang Pilipino makikita nyo na talagang 13 po ang kinakailangan para po sa sa pagluklok ng mga leader sa Senado. Nakalagay ron Bagamat may mga kanya-kanyang interpretasyon, yung Integrated Bar of the Philippines, nagsabi na valid daw yung 12, yung quorum ng Gatchalian Black. Pero yung sa IBP, mismo yung mga miyembro nila nagagalit at umaangal dahil sa hindi raw po sila nakonsulta at marami rin pong miyembro ng IBP ang nagsasabi na mali yung pagkampi ng Board of Governors dahil sa maliwanag sa ating konstitusyon na talagang 13 po ang kailangan kasi hindi pa naman po na-expelled Wala namang namatay wala namang, di ba, wala talagang hindi po kumpirmado na nabawasan po yung 24 na senador, di po ba? Nakulong daw kasi si Senator Jinggoy at si Senator Bato ay nagtatago. Si Senator Bato pwedeng
anytime pwedeng lumitaw. Itong si Senator Jinggoy, bagaman nakakulong, kasi meron ho mga pagkakataon, pwede naman palabasin ho yan ng korte. Di po ba? Yung ibang, di ba yung mga nakakulong kahit na plunder Pag may sakit pwedeng dinadala sa ospital O, di po ba? O kaya kung may mga check-up ho, pwedeng palabasin. Yung pwede namang siguro mag-request sa korte na pumunta sa Senado at boboto. O, pwede naman ho siguro ito mga kababayan. Ibig sabihin, at least nasa jurisdiction pa rin ng Pilipinas, di po ba? So, yun ho. Kaya, kanya-kanya pong mga legal opinion. So, kaya naman may binabanggit ito pong si VP Sara Duterte na kung saan ay sabi ho niya, yung kaguluhan dyan po sa Senado ay sumasalamin sa pamumuno raw ng administrasyon at yung umari kawalan ng direksyon sa bansa. At sa panayam nga, sinabi po ni VP na ang nangyaring alitan sa Senado ay hindi hiwalay sa mas malawak na kalagayan ng bansa. Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan, itong pahayag ni VP Sara Duterte. Kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. So dalawang Senate President, si Acting Gatchalian, ano mensahe mo sa kanila? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema. Yun po, ang sabi ho ni VP Sara, yung kaguluhan po sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon at yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano ang klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. So yun po ang pahayag ni VP at lahat naman daw ng tao nagre-recognize sila kung ano ang direksyon ng isang leader, pero kapag walang direksyon, walang yung vision ay nakakaya. Kanya-kanya talaga mga tao. So yun po ang kanyang pahayag at matagal-tagal din nanahimik ito nga si VP Sara Duterte, pero ngayon ay nagbigay siya ng pahayag patungkol rito sa nangyaring sigalot o gusot diyan po sa Senado. At patuloy naman na nanawagan ito pong si SP Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino na manindigan para sa demokrasya sa gitna po ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. At ang sabi niya, kailangan daw na lumaban, kailangan ipakita na hindi raw papayag na muling ikulong ang demokrasya at muling nakawin ang freedom o kalayaan ng bawat Pilipino. So, ganyan mga kanya-kanya mga pahayag dito po at titingnan natin kung hanggang saan. Kasi tayo mga kababayan, bilang isang Pilipino, siyempre, nakakaasawa na rin, di ba, yung away o gusot nitong ng mga politiko dito po sa ating bansa. Pero, pwede hong matuldukan po ito kung sana po ay umaksyon na rin po sa lalong madaling panahon ang Korte Suprema.
Di po ba? At para matapos na rin ho itong gulo na ito diyan po sa Senado. Kaya nga 'di ba yung sa una nating vlog mismong yung mula sa Gatchalian Block parang sila po ay nag-atubili. Bakit? Kasi hindi pa nila itinodo But ang kanilang ini-elect lang, hinihalal, yung Senate President pro tempore, tapos yung Sergeant at Arms, saka yung Secretary ng Senado. Tapos binlangko pa ho nila yung Senate President. Kung talaga namang sila po ay naniniwala na talagang sila po ay legal, legit, tama yung kanilang ginawa na takeover at meron po silang sapat na quorum, yung 12, sana ho, tinapos na. Para wala na ho talaga, kasi ngayon lumilitaw na parang, hindi, parang nag-atubili kayo, nag-alangan kayo So parang alam nyo na talagang 13 ang kailangan, di po ba? So yun ho, mga kaubayan ang nangyari. Kaya naman tayo ho mga Pilipino, naiipit ho tayo sa nagbabanggaan ng ng dalawang paksyon diyan po sa Senado. At alam niyo ho, sa ngayon ay hindi ho pwede na na biglang talagang kahit na may lumipat pa, kailangan ipo-formalize po 'yan at meron pong sesyon. Ngayon nag-adjourn na po si NIDI. So kinakailangan magpatawag po ng special session ang Pangulo para pag magkaroon ng session, doon po ipo-formalize siya. Kung makakuha sila, kung meron mo silang na-recruit, kasi may mga report, usap-usapan na may na-recruit na rin di umano itong Gatchalian Block para matapos na yung mga question na sila po ay illegal at labag sa batas yung kanilang ginawa na pag-take over. Sige, kayo po, ano po inyong comment dito? At una, yung ating mga issue na pinag-uusapan, syempre yung naging desisyon ng Supreme Court na kung saan ay binaliwala at ibinasura ang petisyon na nagsasabi na dapat gawing valid o legit legal itong pag-take over ng Gatchalian Block diyan po sa Senado. At itong NBI, mukhang lumilitaw hindi natin alam kung ang magiging perception nito, nag-iimbento na sinasabi may security threat sa Senado, samantalang sabi po ng NCRPO, ng Philippine National Police, wala po sila na monitor. Kaya ang nagiging parang paniniwala ng marami, baka naman ginawa yan para hindi matuloy o madiskaril, mabulilyaso itong pagdinig ng Senate Deliberative Committee ng grupo ng Cayetano Block. Kasi kung walang empleyado, ang hirap kumilos yan, di po ba? Okay, so yan lang po. Magbigay na po kayo ng comments sa ating mga subscribers at yung mga bago lang po, subscribe na po kayo para kayo po lagi updated dito po sa issue natin pinag-usapan. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like, i-follow yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.